salitang minutes of meeting, ano po yung una nating naiisip? Students. Hello. Andiyan pa ba kayo? Hello po. Okay. So, pag sinabi nating minutes of meeting, ito ay kahulugan o katitikan ng pulong o tinatawag nating komprehensibong. Ito ay isang komprehensibong sulatin na naglalaman ng pinakamahalagang usapin na formal at legal sa mga samahan, pwedeng institusyon, business, organisasyon. Ito din ay isang dokumento na maaaring magpatunay na may nangyaring meeting sa loob ng isang grupo ng mga naglilingkod o grupo ng tao na may isang layunin. Ang salatin na ito ay dumadaan sa isang review at pagwawasto bago ito tuluyang itala. Bakit nga ba mahalaga ang tinatawag nating na meeting? Ang meeting daw ay ang nagpapabatid ng mga dumalo at di dumalo sa tinatawag na pulong. Ito din daw ay isang detalyadong usapan upang matukoy ang kanilang agenda. Nagsisilbi daw itong dokumento na ito dokumentong pangkasaysayan sa paglipas ng panahon dahil itong dokumento na ito ay gagamitin nyo para masabi na ang isang pulong ay naganap. At ang pangatlo, sa pamamagitan ng sulating ito, natitiyak mo na nagkaroon na tinatawag na paksa o agenda ang isang meeting o pulong. Ito yung halimbawa na katitikang pulong. So, kung mapapansin nyo, sa halimbawa na katitikang pulong, meron itong, parang papel to. Meron itong logo sa unahan. Okay? So, itong logo na to, ito yung gabay ninyo para masabi na kayo ay, kayo ay nakiisa dun sa meeting. Ito yung tawag dito. Yan. Ito yung headings ninyo. Okay? Ito yung naglalaman ng logo, ng pangalan, ng organisasyon na kinasasapian ninyo. Sa pagsulat daw na katitikang pulong, kailangan daw, yung pinakauna, kailangan daw na alam natin kung kailan yung petsa at lokasyon ng ating pagpupulong. Halimbawa, dito sa halimbawa ko, ang petsa ng pagpupulong ay gaganapin sa Agosto 24, 2022. Example lang to ha. At add din doon yung lokasyon. Okay, halimbawa, nag-Gmeet lang kayo. So, Gmeet, pwedeng ilagay dyan. Or, halimbawa, Facebook yung ginamit nyo. So, online Facebook Messenger. Sa pagsusulat din daw ng katitikan ng pulong, kailangan meron kang talaan ng mga dumalo. Sa talaan ng dumalo, kailangan ilagay mo rin yung mga hindi dumalo at tagapamuno. Okay, so sino ba yung tagapamuno? Siya yung speaker ng pulong. Sa talaan ng mga dumalo, ito yung mga members na dadalo sa pagpupulong. Itong hindi nakadalo, ito naman yung mga absent sa pagpupulong. Sa pangatlo daw, sa halimbawa ng katitikang pulong o yung sa pagsusulat ng katitikang pulong, kailangan daw alam natin yung schedule ng pulong. So, schedule ka na 9 at yung actual na simula ng pulong. Pati na rin yung nagtatala ng pulong. Okay? Dapat meron din tayong opening prayer o pambungad na panalangin. Meron din tayong pagtawag sa pangalan. Okay? Sino ba yung dapat nating tawagin? Ito yung mga dumalo at yung tagapagsalita. Yung pangatlo ay yung pambungad na pananalita. Kadalasan itong pambungad na pananalita ay ito yung
Ito yung kadalasang ini-execute niyang tagapagpulong. At yung letter D, yung pang-apat, ito yung kamustahan. So, bago magsimula ang pagpupulong, kailangan kamustahin mo muna kung ano yung mga nararamdaman ng mga dumalo dun sa iyo pagpupulong. O kamustahin mo kung ano yung kanilang pang-araw-araw na nararanasan. And then, yung pang-apat sa pagsulat na katitikang pangpulong, ito yung panukalang adyenda. Sa pagpupulong, napaka-importante na may adyenda ka. So, ito ang adyenda mo. Example, no, pagbubukas ng klase. Ito. Next, ito yung pang-5, ito yung pagbabasa ng nilalaman at napagkasunduan sa nakaraang pulong. Nagpapatuloy ang pagpulong daw. Example na, nagpapatuloy ang pagpulong sa pagbasa ni bla bla bla. So, sa parting ito, no, bago ninyo ilahad yung mga suggestion ninyo, kailangan mailatag ninyo yung mga dati nyo pang napag-usapan. Okay, so ano ba yung mga dati natin ninyo na pag-usapan? Halimbawa, ito, ayan. Halimbawa, ayan. Dati nyo na pag-usapan. Halimbawa, ano, ito, nagpapatuloy ang pagpupulong sa pagbasa ni Josh Franco ng katitikan sa nakaraang pagpupulong sa ganap na bla bla bla. At ang mga napag-usapan ay tungkol sa pagtatala ng enrollment tulad ng birth certificate. Itong pagbabasa ng nilalaman sa napagkasunduan, ito yung mga dati niyo pang napagkasunduan noong una kayo nagpulong. So, ipagbalik at tanaw nyo lang yon. Yung pang-anim daw ay yung talakayan ayon sa adyenda. So, umpisahan nyo na yung talakayan ninyo o yung inyong pulong. Pero dapat yung pagpupulong nyo ay naaayon sa agenda nga ninyo ng araw na yun, ng araw ng pulong. And then, yung pang-7 ay yung karagdagang paksa. Sa lahat ng pagpupulong, napaka-importante na meron tayong karagdagang paksa. Dito nakasaad yung mga opinion, suggestion ng mga dumalo sa pagpupulong. At yung pang-8 ay pang-8 ay yung patalastas. Yung patalastas po ay announcement. Okay, sabi nga, pag sinabi nating patalastas, ito ay announcement na nakalagay sa bahagi, inilalagay sa bahaging ito kung anong oras nalalagay sa bahaging ito yung mga pabatid ng samahan o organisasyon, pati na rin yung agenda sa susunod na pulong. Okay? At yung panghuli ay yung pagwawakas. Sa pagwawakas, nakatala dito kung anong oras natapos yung inyong pagpupulong. Kasama na din dito yung mga naghanda at yung mga tagapagpulong. Okay, so kailangan lagdaan nila yung pagpupulong. Bakit nga ba kailangan na pagpupulong? Okay, so kaya nagpupulong ay dahil para malaman natin kung tayo ba ay nakakagawa ng ating mga nakasaad na layunin. Lalo na sa mga organisasyon, napaka-importante nito para malaman natin kung tayo ba, kung natutupad ba natin yung ating mga obligasyon. Dapat nating tandaan sa pagsusulat ng katitikang pulong, okay, bago tayo magsimula ng pulong, kung ikaw man ay naatasan na gumawa ng paksa o adyenda, kailangan saliksikin mo kung ano yung mga ukol at di ukol dito. Pangalawa, bago ka dumalo, dapat meron ka na pagsusulatan o yung template o yung balangkas. Para alam na ng mga dadalo kung saan sila pipirma. Okay? Number 3, dapat ihanda yung ballpen, yung papel, yung mga
audio recorder, cellphone, tablet at iba pang kailangan sa pagpupulong. At yung panghuli, pang-apat, ito ay dapat tiyakin natin na tayo ay laging handa. Gaya ng pag-aayos sa sarili, dapat meron tayong sariling inumin, di ba? Para hindi tayo labas ng labas. Letter B, habang nagpupulong, dapat maging sensitibo tayo sa ating mga kadiskusyon. Okay? So, kailangan umayon tayo sa mga emosyon natin, sa mga kasapi natin sa pulong. Pangalawa, kailangan isulat natin yung mga pinakamahalagang, importanteng detalye sa pagpupulong para hindi natin ito makalimutan. At pangatlo, tiyakin natin na lahat ng mahalagang impormasyon na naitala natin ay na napagkasunduan ay naitala natin. At pati na rin yung mga kasapi sa pagpupulong. Pangatlo, pagkatapos maganap ang pagpupulong, huwag natin kalimutang itala yung oras. Yun ang pinaka-importante kasi kung may opening tayo, dapat may closing din tayo. Gumawa tayo agad ng mga katitikan tulad ng mga pangkalahatang pagtitibay. Pwede rin natin isumite ang salaysay na katitikan. Pwede natin i-review at iwasto yung mga pagkakamali natin. Pang-apat, dapat bumuo tayo ng resolusyon sa katitikan ukol sa agendang nagpatibay sa pulong. Sa bahaging ito, hindi na kailangan itala ang proseso o daloy ng pulong. Ito ang papel na maaaring ipamahagi sa mga dumalo sa kabatiran na lahat. So, yun. Ngayong umaga, ang gagawin po ninyo ay gagawa kayo ng minutes of meeting. At gagawa po kayo ng Gmeet meeting kasama ng mga inyong mga kaklase. Yun yung ninyo sa inyong performance task sa akin. At kailangan makita ko ito halimbawa ng katitikang pulong. Gagawa kayo ng sarili ninyong katitikang pulong. So, any other questions?